Hello guys, so for today's video, tuturuan ko kayo paano gumamit ng Google Sheets o yung parang Excel pero sa Google. Basic lang naman tuturo ko. Pero ayun nga kasi may mga nag-a-ask sa akin kung paano daw gamitin si Google Sheets. Parang ayun nga, gusto ko lang mag-share ng knowledge. So, ang tuturo ko lang ngayon is sum if, at saka yung sum ifs with S. So, yung mga yun, sum if, sum ifs. Yan. So, paano ba gumamit ng formula sa Google Sheets? Same lang din naman siya sa Excel. Maglalagay ka lang muna ng formula ng equal sign, saka lalabas dyan yung mga formula na kailangan mo. Pero type ka muna, for example, sum. Ayan. Lalabas dyan kung sum ifs, sum SQ, mga ganun. Pero kung ano lang naman tuturo ko, which is sum if, and sum ifs, dun muna tayo. Okay? So, sa sum, dyan, ilalagay mo yung mga value. Pwedeng ang ilagay mo dyan is 1, and then yun yung value 1. Tapos, yung value 2, yun yung i-add mo. And then, sunod-sunod na yan. Value 1, value 2, value 3, 4, 5, mga ganon. So, up to you kung gaano kadami yun. Pero ako, ito lang muna. So, kumari yan. Sum ng 1, 2, and 3. So, kapag kinlose ko yan ng close parentheses and then enter ko, lalabas yung 6. Kasi 1 plus 2 plus 3 is equals to 6. So, ayan lang yung sum. And then, yung sum if naman is nakadepende siya kung paano mo siya gagamitin. So, let's say for example, ang gagamitin mo is plates ng isang tao or dalawa or multiple na tao. So, kunwari, name dito, tapos sabihin natin na plates, pero minutes. So, ilang minutes siyang late. For example, ganon. So, ayun. So, ayan. For example, ganyan. So, dito, lalagay ko si Darren. Tapos dito si Dars. Tapos dito naman si Darcy. Ayan. Sila yung tatlong tao na gusto kong kuhanan ng lates. Pero, gagamitin ko is sum if. So, usually ginagamit to base sa kung sino lang or base sa pangangailangan mo talaga. So, dito naman is yung date 09/01/2023, o ganyan for example. Tapos another day dito, yan. Tapos dito din another day. Okay, there we go. Okay, so dito ang sum ifs naman is so ayan, para madali nyo makita, ayan, yan yung mga names, date, tsaka yung column na plates yung tao, pero naka minutes siya in terms of minutes. So ito nga pala yung row, ito pala yung columns, and ito yung rows. Ayun. So kunwari, late si Darren ng 30 minutes sa September 1, ganun. Tapos si Dars naman wala siyang late, tsaka si Darcy wala siyang late. Tapos si Darren ulit, na late siya ng 45 minutes. Si Darcy merong 20, tapos si Darren meron siya ulit na late pero 5 minutes na lang. Si Dars and Darcy walang late. For example, ganyan. So, para magamit si sum if is that may condition siya, kaya sum if, ganyan. So, yung sum if, ayan, yung dito, ang nakalagay dito is range, criterion, and sum range. Yung range na to is, ito yung parameter. So, ano nga ba yung parameter? Saan? Parameter in Google Sheets. So,
parameter is a variable that you can use in query filters or in the SQL code of a query instead of a constant value. So basically, yung parameter is parang, so bale yung parameter, ano siya, para siyang variable sa mathematical equation. Let's say for example, x plus y equals z. Yan. Yung x, y, and z na yan yung variable na parang substitute siya sa mga numbers, mga ganon. So let's say for example, yung x ko, x ganyan, y and z, ito variables to, and then naman ito yung equivalent niya sa numbers. So parang ganun yung parameter, para siyang variable siya. So sa SUMIF, yung range na tinatawag dito is parang mga cell. So meron kasing cell na ito lang, isang cell lang, pero kapag dalawa na siya, tatlo, range na tawag sa kanya. So yung SUMIF, ang hinihingi niya is range. So dito, ang range natin dito kasi na ipagpa-plus is yung mga minutes. So select mo lang yung range na to, which is hindi mo na siguro kailangan tong lates and minutes kasi di naman siya numbers, or pwede rin, up to you. And then yun yung range, tapos kama ka lang para lumabas ulit yung needed na parameter. And then yung criterion naman is that, ay wait lang, mali pala, yung range pala na to is kailangan yun yung parang condition mo. So itong dalawang to, range at saka criterion, ito yung magsisilbing parang decision making nung magiging SUMIF mo. So kunwari, ang sinelect ko is si itong si name, and then criterion ko is parang sa range na to, alin dito yung kailangan ko. So ang kailangan kong ipag-add kasi or mahanap yung total ng lates at saka minutes is si Darren. So pwede kong gawin, mag-double quote ako dito, tapos sa loob yung word na Darren, or pwede ko namang gawin na pindutin na lang dito sa range na to, or kahit saan pa man, yung word na Darren, as long as yung word na yon is mahanap niya dito. So yan, for example, Darren. Tapos naman, ito naman yung sum range. Yung sum range naman, yun yung mga ipag-add mo, gusto mong ipag-add. So sabi ko nga, lates, minutes, dito sa part na to yung gusto kong ipag-add. So i-select ko lang yan, and then close parenthesis, then enter mo lang, 80 na. So para malaman natin kung tama na 80 siya, pwede natin ipag-add tong mga Darren na to manually. So let's say for example, ito Darren, copy paste ko lang to, Darren, tsaka to. So tulad ng ginawa ko sa sum, pwede ko siyang gawin na ganito, sum. Yan. Yung mga parameters pala na value 1, 2, and 3, pwede rin siya gawin na katulad ng ginawa ko dito, na dito ko na lang sinelect instead na i-type ko. So kunwari, yung value 1, pwede kong pindutin to, tapos comma, tapos ito, tapos comma ulit, tapos ito, and then ayun na, 80 na. So parehas naman silang 80, kaya tama lang yung ginawa natin sa SUMIF. And then paano naman gamitin yung SUMIFs? So yung SUMIFs naman, pwedeng multiple yung multiple yung conditions niya. Let's say for example, dito, let's say dito, first name. Tapos dito naman is last name. Si Darren, Darren Cockhin, and then De La Cruz, Darcy De La Cruz, ganyan, or Darcy Natamad, yan yung mga last name nila. So copy paste lang natin, and then ang gusto kong mangyari is that yung wait lang, sorry, pwedeng ito De La Cruz, and then ditong Darren naman, yan, pwede yan. So
Yung sum ifs naman is parang dalawa yung condition niya nga, 'di ba? So, ang gagawin natin, type lang natin ulit yung formula. Then yung sum range na yung mauuna dito. Kung ano na yung mga ipag-add-add, yung range kung saan ipag-add-add yung mga criteria range or like yung mga conditions natin later on. So, ang ipag-add-add ko is ito. Pero pwede ko rin gawing ganito na ito yung i-click ko pag ayaw nyong mag-drag down. Ayan, isang buo na. And then yung criteria range 1, gusto ko sa first criteria ko, ang pangalan na hahanapin dito sa range na to, yung criteria range 1 is Darren. So, type ko na lang Darren. Ayan. And then sa criteria range 2 naman is gusto ko ang i-add niya is yung last name na Kokhin. So, for example, na range 2, ayan. And then type ko is Kokhin. Ayan. So, ayun. 35 lang yung lumabas. The reason behind that kasi is that dito lang yung may Darren na first name and Kokhin. So, copy natin to. Lagyan natin dito para ma-check natin yung accuracy niya. Ito kasi Darren at saka De La Cruz, hindi siya tugma dun sa first and second criteria. So, X na to. Dito naman sa Darren na to, Kokhin. Darren yung first name, Kokhin yung last name. So, copy rin natin to. Oops. And then, yung sum, gamitin ulit natin yung sum. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. By the way, pwede rin pala na isang drag na lang yan. So, ayan. Since si sum, pwede niyan tanggapin yung isang cell or pwede niya tanggapin yung dalawang cell which is called range nga. So, pwedeng ganon. So, 35. Same lang siya dito. So, ayun. Ganun lang bali gumagana yung sum if at saka sum ifs. Usually, ginagamit ko tong mga to sa kapag magko-compute ako ng mga bills, gusto ko computein yung total ng mga needs ko, ng mga wants ko, mga savings ko, ganon, by daily or pwede kaya weekly or kaya monthly, mga ganon. So, ayun lang. Thank you sa panonood.